Senator Joel Villanueva isusunod kay Revilla. Nako, talagang punteryado lang nila talaga ang mga senador. At eto, Saldico nagparamdam na. At eto pa, isang balita, itong gawa-gawang kaso lamang kay Vice President Sara Duterte ay pinatotohanan na ito ay gawa-gawa lamang ni Attorney Sal Panelo. Ano pa bang ewan ko na lang, alam niyo yung mga naniniwala kay Trillanes at dyan sa mga sinasabi ng mga makakaliwa. Putang ina, may mga sakit tayo sa pag-iisip, sorry Sorry may mga na kayo, may mga tawag kayo, may mga diferensya na kayo sa pag-iisip. Isa magpa-check up kayo. Mahirap yan, baka mamaya matuluyan kayo. Mahirap yan, baka biglang matuluyan kayo, ha? Mahirap yung mga pinaggagawa nyo, yung mga ganyan na, yung mga ganyan na mga ginagawa nyo, mahirap yan. Oo, may tumatakbong imahinasyon sa mga utak nyo. Bilang nyo magsasampa kayo ng kaso na imahinasyon nyo lang. Kagaguhan yun. Huwag ganon, pangit yun, ha? At doon naman sa mga, katulad niyan, yung may napanood ako isang matanda na tuwang-tuwa kay Trillanes. Tatay, tangina. Sabi nga nila, di ba, pag matanda na, dapat dyan ka na naghuhugas kamay. Diyan ka na dapat nagbabago. Kung ikaw ay masamang tao noon, nung kabataan mo, pag tumanda ka, medyo magbago-bago ka na. At dapat ay ikaw ay inaayos mo na ang iyong pag-iisip. Tatay, ilang bulati na lang pipirma sa'yo, tsaka ka pa naniwala kay Trillanes. Anak ng timang naman, tatay, Wag ganun tay, ha. Tapos may isa pang matanda din na nagbablog-vlog, sabi niya, kauna-unahan si Marcos Jr. na nagbalik ng pera, di ba? Sa kasaysayan daw ng presidente. Manong, trilyon ang nawala sa kaban ng bayan, ang ibinalik 100 ang ibinalik ay million lang. Happy ka nun? O halimbawa, ganito, bigyan kita ng nakawang kita ng 1,000. Tapos ibalik ko sa'yo 20 pesos. Happy? Mga loyalista, wag naman kayo masyadong tanga-tanga. Ang buboplak nyo naman Samantalang eto, una agad natin tong pag-usapan. Eto nga, oo. Etong Bong Revilla ginawang panakipbutas ng pamahalaan sa mga kasalanan ni Martin Romualdez. At yan naman po talaga ay totoo. No, totoo naman talaga At hindi lang, 'di ba? Ito nga may balita na isusunod na si Joel Villanueva. Kasi una-una dalawang purpose dalawang purpose itong ginagawa nila. Maililihis ang issue, Maililihis ang issue sa kay Romualdez at kay Marcos. Pangalawa, mababawasan yung mga senador na maaaring tumutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tignan niyo yung ibang mga senador tahimik. Tignan niyo yung ibang mga senador hindi pinupuna. Alam niyo kung bakit? Kaya nga nanalo si Soto Kaya nanalo si Soto bilang Senate President at pumabor yung ibang mga senador kasi nga meron nangyaring deal. Nangyaring deal is wag silang idadamay or wag halongkatin yung kanilang mga sikretong kababalagan dyan sa Senado at ihahalal nila bilang Senate President si Soto. At yung mga hindi pumirma or hindi sumang-ayon, yun naman ay mga tatanggalin. At alam nilang makakasagabal ito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Na ginagawa naman na. Obvious naman, di ba? Kaya double purpose tong ginagawa nila. Kita mo, pinag-initan si Cheese, si Jinggoy, si Senator Bato, Robin, Senator Bongo. Ngayon si Villanueva. Diba? O si Jinggoy, maano rin yan. Sunod-sunurin nila yan.
hanggang sa magkaroon sila ng puwang, magkaroon sila ng malaking malakas na kapangyarihan para ma-impeach si VP Sara diyan sa Senado. At yun naman talaga yung papel diyan ni Tito Soto at ni Lacson diyan sa Senado na na magkaroon ng protector etong si Romualdez diyan sa Senado. At obvious naman, yan naman din nakikita natin, 'di ba? Obvious naman wala namang tawag dito. Hindi naman na bago. At hindi naman na secret or hindi naman lihim, kundi lantaran na nating nakikita ngayon. At least, nalaman na agad natin ng budhi ni Tito Soto at ni Lacson. Yun ang yun ang mahalaga doon. Kaya etong nandito, na ginawa talagang panakibuta si Revilla, totoo naman to. Tsaka ito ay bulong ng mga Remulla. Sa kabila naman tayo. Katulad naman ito, speaking of Lacson pa rin, ang pagsasabi na wala kaming kwenta ay pang-iinsulto rin sa mga Pilipino. Bakit? Ba't na naman nadamay kami dyan? Ano naman na kinalaman namin dyan, Pengke? Oy, Pengke! Anong kasalanan namin dyan kung tinatawag kang walang kwenta? Kasi binoto ka ng taong bayan. Tapos nanalo ka bilang senador. Ganun ba, Pengke? Sa pinapakita mo ngayon, kung sakali talagang nanalo ka sa botohan, sising-sisi sila. Wala kang pinagkaiba sa sa naranasan ng taong bayan sa pangbubudol ni Marcos Jr. Ganun na ganun din. Ganun na ganun din, ha? Tsaka wag mo kami lagi idamay. Pag-iinsulto. Pagsabi sa inyo na wala kayong kwenta tas insulto sa amin, gago ka ba? Alam mo, Pinky, lowest na ngayon, 750 na ang boylet. Oo, wala nang tig 150, ha? Baka napag-iiwanan ka na. Laging ganun yung dinadahilan no? Eto. Saldico nagparamdam umano ng pillars. Ano may ibig sabihin ng pillars? Pillars para makipag-dialogo sa gobyerno. Baka hawak na nga to ng gobyerno Diba? Hindi na nagpaparamdam ngayon Sabi natin baka palipasin lang yung December Baka ganun ang mangyayari, baka palipasin lang yung December, kaya ayaw niya magsalita. Putang ina, hawak na siya. Tapos kung nga rin may mga padayalo-gulo pa para hindi mahalata na nakuha na siya. At para maibaliktad niya na ang mga Duterte sa issue kung magkataon na itong si Saldico ay nahuli na nga. Kaya kung ano man yung sasabihin ni Saldico na ikakabali niya sa mga unang pasabog niya laban kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez, wag niyo pong papaniwalaan. O kung halimbawa man na isalba niya, kung halimbawa man na isalba niya si Marcos Jr. at Martin Romualdez, kapag lumitaw siya ulit, isa na yung katarantaduan. Totoo yun. Pwedeng mangyari ulit yun. Halimbawa, nagkaroon sila ng deal. Kaso, Saldico, kung ako sa'yo, huwag ka na magkikipag-deal. Kung tinrider ka na ng unang beses, tatridoring ka pa rin yan. Uulit-ulitin ko sabihin sa inyo, yung mga Duterte nga si Pastor Apollo Kibuloy nga si Chavit Singson. Diba? Ang daming tinrider ni Marcos, ikaw pa kaya? Lalo't nasa sayo lahat ng ebidensya. Kaya tumigil-tigil ka, ha? Yung mga Duterte nga, tinrider nila, ikaw pa. Isip-isip ka maigi. Eto naman. Ito yung legit na impeachment kay Marcos. Hindi yung impeachment sa makakaliwa. Ikatatlong impeachment complaint versus PBBM,
tinanggap ng House Secretary General. Pero yung sa mga makakaliwa, tinanggap pero dito hindi. Alam na this. Alam na this kaya. Ay. Alam na. Kasi nga, kaya naman tinanggap yun sa makakaliwa kasi nga peki naman yun. Kaya hindi tinanggap etong pangatlong impeachment na hinain nila Chavit Singson, nila Defensor, kasi nga alam nilang ito ay talagang tatargetin si Marcos. Talagang maaaring may impeachment talagang mangyari dito kay Marcos. Pero yung sa mga kaliwa, dagawa ng peki yung kaya tinanggap agad. Kasi isipin mo, anong pinagkaiba nung sa makakaliwa? Anong sa sa mga makakaliwa na sa iba na impeachment tsaka dito, halos pares lang naman. Ba't hindi ito tinanggap, aber? Alam na. Sa totoo natatawa na lang dito sila Chavit, sila Defensor. Kasi nga, ang nakikita kong purpose nitong impeachment is talaga ding ipamukha din sa taong bayan na peke yung mga unang mga impeachment. Nahuli kayo, Balbon. Ay, grabe. Grabe. Marcos Jr. nasobrahan sa puyat dahil sa sobrang sipag. Kala ko singhot Kala ko singhot. Kinabahan ako. Akala ko nagkamali si Auntie Claire. Oo, akala ko dahil sa sobrang singhot. Sipag pala. Sipag naman pala. Kahit na madaling araw po ay nagtatrabaho pa po ang Pangulo. Malamang po ang nararanasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Sabi ni Auntie Claire. Grabe pala, no? Grabe sipag ni Marcos Jr. Kahit madaling araw pala, no? Biruin mo yon. Kahit madaling araw, todo sikap ni Marcos Jr. Kaya pala pag tinanong siya about sa korupsyon, wala siyang alam. Kahit na yan. Pag tinanong mo sa ganito, sa anong nangyari dahil siya ang pumipirma, wala siyang alam. Lahat na lang, wala siyang alam. Lahat na lang na itanong mo. Tapos napupuwet sa kakatrabaho. Anong klaseng trabaho yun? Kada tatanungin siya, President, ano po yung ganito? Ano po yung ganyan? Dahil kayo po pirma nito, kayo sa inyo po nanggagaling to. Wala akong alam. Ngayon may bago na sila. Nagulat ako. Nagulat ang Pangulo. Dati walang alam ang Pangulo. Ngayon may bago, nagulat ako. Ayop na yan. Ito, Auntie Claire, ay isa-isahin ko sa'yo Kung talagang nagpapakapuyat sa trabaho si Pangulong Bongbong Marcos, walang korupsyon ngayon. Walang mga sindikato ngayon. Walang mga makakaliwa dyan ngayon. Kung talagang pinagtutuunan niya ng pansin or pinagtatrabahuhan niya ang pagiging presidente. Walang nakakalabas ng mga transaksyon, walang nakakalabas ng mga for the boys. Bakit merong ganun? Kasi nga, hindi talaga siya nagtatrabaho. Baka masipag umano, yung gano'n, yung alam nyo na, yung baka gano'n baka doon siya masipag. Medyo linawin mo sa amin ng teklaran. Maunawa naman namin yan kung nasabihin mo yung totoo. Masipag mag gano'n. Masipag magpatumbong. Ano ba? Ayop ka, teklar. Ano pinagsasabi mo? Eto. Mga kaso versus BP Sara Duterte hindi nababanggit ni BBM, Yussi Claire. Hindi nababanggit ni BBM.
O, sasabihin niya na naman dito, wala siyang alam. Walang alam dito si Pangulo. Magugulat na lang yan. Nagulat ang Pangulo. Ayun na yung bago nila ngayon kasi medyo laos na yung walang alam eh. Ngayon may bago na. Nagulat ang Pangulo na masampahan ng kaso si BP Sara. Yan na naman niya malamang. Yan na naman ang maririnig natin dyan sa kanila. Kaya wag na ho kayong magtaka ha. O, eto pa. Eto malupit dyan. Davao City. The most, ano to? City in the Philippines ranking 12 out of 482 cities around the global in ang nakalagay most congested in Asia. Davao City is still most congested in PH. Putangin na sa Guadalupe to eh. Guadalupe yan eh. Gago ba sila? Ang tagal ko sa Davao, wala akong nakitang ganyang... Ang tagal ko sa Davao, wala akong nakitang ganyang daanan sa Davao. Guadalupe, ano? Tapos yung ano, yung... Ano ba to? Yung MRT ba? Putang inang yan. GMA, umayos nga kayo, GMA. GMA! Putang ina nyo, umayos kayo ha. Totoo ba to? Totoo ba tong post ng GMA talaga ba to? Bagay, nangyari na to dati. Yung ano, madilim pa nga yung picture nun eh. Nangyari na rin to eh. So ngayon nangyari ulit. Wala namang ganyan daanan sa Davao. Ang lawak-lawak ng... Tsaka ito, paano magta-traffic sa Davao? Siguro sa mga iskinita pwede. Sa mga iskinita pwedeng mag-traffic. Pero sa mismong main road ng Davao, halos ano yun eh. Kung hindi ako nagkakamali, ang bawat kabilaan ng daanan ng Davao, back and forth, tawag dito, 6th line. Kung hindi ako nagkakamali correct me sobrang lawak nun. So paano magta-traffic? Depende na lang, magta-traffic ka doon sa Davao, tawag dito, may maaksidente or may tumumbang truck sa gitna, pwede. Kasi ito isipin niya, noong panahon yung panahon ng siege ng KOJC, sandamakmak na sasakyan ng pulis, truck ng pulis ang nakahambalang sa harap ng KOJC. Bakit hindi nagtatraffic? Tapos ngayon na walang doon, nagtatraffic, kagagawan yun. GMA, ayusin nyo ha. Tapos pag sinabihan kayo na bayarang media, nagagalit kayo. Sa Guadalupe yan sa Guadalupe to, hindi naman to, bakit? Kailan nagkaroon ng EDSA ang Davao? Gago. para lang may masira no? Ang lupit Ito, isa pang fake news din. Paano mo kaya naisip pati si BP Sara dinawit mo sa pagnanakaw mo? Ewan ko kung sinong kung sino ang nag-edit nito pero wala akong ganun. Kasi kung may plano man ng mga rebelya na idawit si BP Sara sa mga nakawan ngayon, dapat pumirma na sila sa impeachment. Una-una magkakapera pa sila. Bakit hindi sila pumirma kahit isa sa kanila? Wala hong ganito. Ito po isang malaking ka-fake newsan mga banateros, mga kabiyaya. Etong mga litrato na etong si Rebilla ay inilalaglag daw si BP Sara Duterte. Hindi ho yung totoo. Wala ho yung katotohanan. Walang katotohanan po yun. Kaya wag ho kayong magpapaniwala dito sa mga hindot na to. Wala ganun talaga. Ang gusto kasi nila palabasin, magalit ang Duterte supporters sa mga rebelya. Yun ang gusto nilang palabasin para hindi na nga manalo ang mga rebelya, lalong-lalo na sa pagiging senador at sa pagiging congressman or gobernador sa lugar ng Cavite. Ito pa, bilang asawa at public servant, Lani Rebilla nanawagan ng katarungan, respeto sa due process. Wala. Sa panahon ngayon, ma'am, hindi na uso yan.
Hindi na huuso yan yung mga due process. Bakit? Nagkaroon ba ng due process yung ginawa kay Pangulong Duterte? Kay Pastor Apollo Kibuloy, sa relihiyon na kay OJC, nagkaroon ng due process? Walang due process ngayon. Yan ang pinakaunang nawala sa bansang Pilipinas, yung due process. Magnakaw ka ng sardinas, kulong ka. Magnakaw ka ng bilyon, hindi ka makukulong. Kaya Ma'am Lani Revilla, ang magagawa lang natin ngayon, mag-antay kung kailan ma-overdose yung isa. O kaya mag-antay kung kailan mapapalitan yung isa. Doon na tayo makakaranas ng tinatawag na due process. Ngayon, wala yan. Putang ina yan. Walang due process ngayon sa bansa natin. Katulad na lang nito. Ex-DPWH District Engineer Henry Alcantara, opisyal nang nasa kustodiya ng DOJ. Alam na this. Tapos, bayani na naman to. Bayani! Tangina, hero yan. Oo, sinasalba si Romualdez. Hero. Pag sinasalba, hero yan. Ayan yung mga kadalasan naman nangyayari ngayon. Ito pa. Hindi raw lumabas ng community si Saldico. Parang kumbaga nasa Forbes Park, paikot-ikot lang siya ron. Hindi makapasok kahit sino man. Sabi ni John Beck Rimulya, alam mo na pala kung nasan siya, puntahan mo, huliin mo. Puro ka dakdak. Hindi puro kasi dakdak, nabubisit na rin ako dito sa magkapatid. Pag magkapatid na Rimulya, yung isa dakdak dito, preskon doon, preskon dito. Diba? Hanggang ngayon, wala nga kayo nahuhuling mga drug lord eh. Meron mga nahuhuling mga drug lord? Dalawang involved na malaking pangalan, involved sa droga, pinalaya nyo si Delima tsaka si Kerwin Espinosa. Tapos ngayon puro kayo dakdak. O alam mo naman pala na nandun lang si Saldico, di ulihin mo. Tanga. Tanga, di ba? O ito pa, sabi niya, kung willing talaga si Saldico, pwede ako ang pumunta ron mismo sa Portugal at ako ang maghahatid sa kanya pauwi rito. Di achievement mo pang takbo mo bilang presidente. Hindi may pangtakbo ka na pang presidente kasi may malaking isda kang nahuli, ganon. Malatori din. Ganon ba? Tsaka kung willing, anong willing? Puta na tinrider nyo yung tao. Ginagawa nyo panakibutas sa issue ni Romualdez. Tapos, kung willing siya na umuwi, or willing siya na pumunta ka doon, sino ka? Dapat ka bang pagkatiwalaan ni Saldico? Putangin na kahit ako sa kalagayan ni Saldico, who you? Traitor ka din eh. Traitor ka din eh. Tapos parang pagkakatiwalaan kita, di wow. Pigilan, ewan ko sa magkapatid na Rimulya na to, sobrang ano nila sa sobrang dakdak nila, over na, umu-over na, katulad na lang nito, ayan. Soto, posibleng pumalit bilang presidente. Kung, wait lang na, hindi natin na-edit yung iusog natin konti dito. Kung kung mai-impeach, kung mai-impeach si BP Sara Duterte. Hindi, ito, nung nakaraan nga, talagang may mga bali-balita dito na ganyan nga na etong mga dilawan napupusuan na etong si Soto ang maging presidente nila or maging manok bilang presidente. Ngayon, ang playbook ganito. Mai-impeach si Sara, si BP Sara, tapos isusunod si Marcos para ang papalit si Tito Soto.
Hindi kontrolado na siya ng dilawan. Ayun yung gustong mangyari ng mga dilawan. At alam naman natin na may balak naman talaga, may ambisyon naman talaga si Tito Soto sa pagiging presidente. Diba, tumakbo nga yan. At kitang-kita natin ngayon din ang galawan. So hindi rin talaga malabo na na talagang totoo ito. Etong motibo ni Soto kasi Senate President siya. Kasi kapag na-impeach po ang Vice President, dalawa lang pagpipilian yan. Speaker of the House at Senate President. So mas malapit pa rin ang Senate President na papalit bilang Vice President, di ba? Tapos pagkatapos ni Marcos, pagkatapos si BP Sara, puta, nakakanain naman ng mga... Kasi yung mga dilawan, mga pinklawan, kahit na sumusuporta yan ngayon sa administrasyon, anak ng tinapa, kakainin pa rin nila yan si Marcos Jr. bandang huli. Kakatayin pa rin nila yan. Ako yung sabi sa inyo, parang kampi-kampi habang buhay, katarantaduhan yun. Katarantaduhan yun. Yung magkakampi-kampi sila habang buhay, dilawan, tsaka pulangaw, kagaguhan yun. Kaya lang sila nagkakampi-kampi ngayon dahil sa mga Duterte. Dahil gusto hindi kayang wasakin ng dilawan ang mga Duterte. Hindi kayang wasakin na mag-isa ng kakamping ang mga Duterte. Hindi rin kayang wasakin ng administrasyon ng mga Duterte kaya nagtutulong-tulong sila. Ngayon, pagkatapos nun, titirahin naman na nila dyan si Marcos. Ganyan ng playbook ng mga hype na yan. Kami, iba na lang. Hindi nyo kami madadala sa mga ganyang pautot nyo. Eto. Ayan o. Senate, speaking of Soto pa rin. Senate Minority Report na nagre-rekomendang kasuhan si Martin Romualdez. Walang silbi ayon kay Tito Soto. Ganap na ganap. Ganap na ganap. Tito Sen, ganap na ganap pa. Tito Sen, kawawa naman yung pamangkin mo. Kung kailang hinuhubog na si Vico Soto bilang senador, tsaka ka naman nagkalat. Hindi mo ba alam, Tito Sen, na pati si Vico Soto damay dito sa ginagawa mong kabulastugan? Wala naman, hindi naman labag sa konstitusyon tong Senate Minority Report. Ba't ayaw nyo na lang kasuhan si Romualdez? Diba? Para lang, kahit peki man lang, na masabi lang na napatas ang Senado. Masabi lang napatas ang Senate President at ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Buti sana kung etong Senate Minority Report is labag sa konstitusyon, pwedeng talagang baliwalain to nila Tito Soto. Pero unang-una, hindi naman to labag. Kayo lang nagsasabi na walang silbi. Walang silbi, nakasuhan si Romualdez, siya nga ang mastermind. Kagaguhan yan. Kabulastugan to. Isang napakalaking kabulastugan, promise. Walang, ngayon, at least, okay na rin yan, Tito Sen. Ipinapakita nyo sa taong bayan na talagang aso kayo ni Romualdez. Ayon kay Soto, hindi kinikilala ang Minority Report kung wala pang nilabas na opisyal na committee report ang Senate Blue Ribbon Committee. Paano nga kayo maglalabas? Alam naman din namin na hindi kayo maglalabas ng ganyan. So, kung ano yung kailangan sa ayun na nga yun parang kinakalampag kayo At sinabi mo na rin naman na hanggat wala pang inilalabas ang official na committee report na nagmumula sa Blue Ribbon, di panahon na para maglabas kayo. Tanga. Sorry Tito Sen sorry ako talaga talaga sa'yo. Alam mo naman na love kita. Sa TBJ pa lang tayo pero sobrang katangahan kasi na to Biro mo sabi niya ayon pa kay Soto, hindi kinikilala ang Minority Report kung wala pang nilabas na opisyal
na committee report ang Senate Blue Ribbon Committee. So kung hindi naman pala pwedeng etong Senate Minority Report, edi maglabas na kayo ng Senate Blue Ribbon. Ay, nako. Edi maglabas na kayo ng committee report na manggagaling sa Blue Ribbon Committee. Ay, nako, Tito Sen. Konti na lang talaga. Sayang. Sayang talaga. Ewan ko ba? Ganito ba talaga ang ano? Politics, no? Hindi naman ganito to si Tito Soto eh. Ngayon parang nagtatanga-tangahan na lang sila. Ngayon naman pala, ikaw na mismo nagsabi na bawal to respetuhin or bawal to iakyat itong Senate Minority Report dahil wala pang Senate Blue Ribbon, wala pang nilalabas ng Senate wala pang nilalabas na committee report ang Blue Ribbon Committee. So, ang gawin nyo, maglabas na kayo ng total mas malakas naman pala ang report, ang committee report na nanggagaling sa Blue Ribbon Committee kaysa sa Minority Report. Napaka-basic lang. Utang inang yan. Sorry sa words. Nakakaano kasi na parang ang boplak naman, parang alam 'yon. Boplak parang tag dito parang ang ano naman, ang boplax naman yan. Oo, so yun, mamaya na natin yung about kay Joel Villanueva. Dito tayo sa tawag dito sa, ba't nawala to? Ba't nawala yung isang video natin, guys? Ay, hindi ko nalagyan. Okay. Oo, dito tayo. Oo, eto to. Panoorin natin to. Panereklamo po si Senator Antonio Trillanes sa ombudsman, no, laban na ulit kay VP Sara for graft and plunder. Your thoughts po? Parang nadadagdagan, aside from the confidential and intelligence funds, yung classrooms, di ba, na she missed the target of 6,000, 100 plus lang po ang naipatayo. Tapos yung procurement po ng mga laptops sa panahon nung siya po ay kalihim ng DepEd. Your thoughts? Alam po ninyo yung complaint na yan sa ombudsman. Ang nasa likod niyan ay yung puwersa na biglang nagkasama-sama, yung sinasabi mong rebelding yan. Oh. Kasama yung mga nasa kaliwa. Yan mga dating magkakalaban na ngayon biglang nagsama-sama. Alam naman natin na these are the same people who were behind the arrest, the detention, and the kidnapping of the former president. Sila rin ang nasa likod ng impeachment na dinismiss ng Korte Suprema. Oo. Kaya yan pong mga yan, ang talagang target niyan, hindi lamang siraan ang magama, kung hindi talagang tanggalin sa Panguluhan, sa eleksyon, sa 2028. Yan talaga ang katotohanan niyan. Oo. Dahil naman yung pong mga grounds nila ay wala namang walang batayan. Gaya nung sa pondong confidential funds. Hanggang ngayon, wala pa pong pinalang desisyon ng COA dyan. Kaya walang basis kagad Dahil hindi naman sinabi ng COA na may irregularidad. Sinasabi lang, nakulang kayo ng dokumento, magpadala pa kayo sa amin. Oh. So if that is the basis, talagang wala. Yung iba naman, ganun din. Puro gawa-gawa lang naman lahat nila yun. Tama Lalo naman. pa yung kay Madriaga. Kinopya nga lang daw to kay kay Binay. So ginawa na pala to dati kay Binay na ginawa ulit kay BP Sara. Para daw may alam mo na, propaganda pagdating ng election. Yung dinagdag nila. Yes. Isang nakakulong ngayon, nakademanda ng kidnapping, na pilit
na gumagawa ng mga istorya laban kay Inday Sara. Ito pong lahat pakulo lahat yan ng mga grupo na gustong tanggalin talaga si... Sana ba't may gibara dun? Sino yan? Yan o. Empatio B. Gibara. Putay na ba't? Hoy, ba't? Tangina na. Hindi, pansin ko lang may gibara oh. Sino yung gibara na yan? Tangina, double R ka pang hayop ka. Kasi basahin natin, tingnan mo. Lakihan nga natin to. Ano, nakalagay Antonio Sani F. Trillanes, Jocelyn Marie Acosta, Margaret Corazon, Maita, Ruby Ann Aquino, Lucy M. Mersado. Tapos ito malupit. Casilda L. Gibara. Butang ina, bakit Tapos meron pang isa. Siguro magkamag-anak tong hype na to. Oh. Nandito pa yung Guy G. Baka yung G nito Gibara din. Uy, bakit? Minaligaw na landas na kamag-anak natin, guys. Hoy, sino man to sa Gibara, ha? Ba't kayo nagpapaniwala kay Trillanes? Tangina nyo! Tangina, may Gibara dun. Ayop na yun. Walang Gibarang tanga-tanga. Ayop na yan. Abo na, baka malayo na namin kamag-anak na butang. Wala kami kamag-anak na naniniwala sa talonggis. Na gustong tanggalin talaga si Inday Sara sa 2020. Tandaan nyo, supposed to be, hindi po pwedeng idemanda ang mga impeachable officers, pero they're circumventing the law. Yan yung tinatawag na bending the law pinasasabi ng isang senador. Madalit sabi, hindi po titigil na yan. They are subverting the democratic institutions in this country para lang magtagumpay sila sa kanilang mithiin na tanggalin ang napakalakas na kandidato sa 2028 na si VP Inday Sara. Yun naman talaga, no? Talagang para yan sa tawag dito. Para yan sa 2028 election. Kasi hindi talaga nila kakayanin Pag walang mga propaganda, kahit naman ngayon, kahit na anong gawin nila ngayon, hindi nila kakayanin si VP Sara sa 2028. Talagang nila yan, talagang alam mo yun, talagang mangangamote sila. Pero mag-ano tayo ha, kaya nga lagi namin kayo sinasabihan na sa 2028 election is buhos dapat. Kasi hawak nila ang COMELEC. 'Di ba? Hawak nila ang COMELEC na pwede nilang doon nila gapangin si VP Sara Duterte. Kaya dapat tayo buhos talaga yung boto kay Vice President, kay future President Inday Sara Duterte. Samantala, dito na tayo. Oo. Dito na tayo sa dito na ho tayo sa pinaka last topic. Etong kay Senator Villanueva. Ayan na Ito po galing po ito sa Ang Balita Ngayon. Susunod na ba si Villanueva nahaharap sa 3 kasong walang piyansa? Ayon kay DOJ spokesman Attorney Polo Martinez, si Sen Villanueva ay respondent sa hindi lamang isa kundi 3 kaso na pawang non-bailable at may kaugnayan sa di umanong maanumaliyang flood control project sa Bulacan. So yan ang daw ngayon na etong si Senator Villanueva ay susunod. Kaya ako sa'yo, Senator Villanueva,
Talagang ano, ewan ko na lang hindi ko naman masyadong hindi ko pa masyadong alam talaga kung itong si Senator Villanueva ay dawit ba talaga o ano ba talaga ang dahilan. Kasi una-una si Senator Villanueva rin kasi ang unang-unang naglabas ng pahayag mapatungkol kay Saldico. Diba? Siya yung unang-unang nag-ingay dito sa flood control na to. So maaaring pwede rin na etong si Villanueva gawa ng nag-iingay about sa flood control, siya ang unang-unang naglabas nito ng issue sa flood control, pwedeng ito rin yung dahilan kung bakit siya ginigipit ngayon. Pero ang mahalaga, wag agad tayo maniniwala. Antayin natin na mayroon talagang ebidensya na maipapakita na itong si Senator Villanueva. Huwag tayo basta-basta maniwala sa mga hearsay. Yung mga witness nila na mga nakatabon yung muka. Tayo basta-basta paniwala doon. Gas-gas na yun ha. Nangyari na yan yung bumaliktad na witness ni Risa Ontiveros laban kay Pastor, di ba? Oh, so pwedeng mangyari ulit yun. Kaya wag tayong basta-basta magpapaniwala. So yun, mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang niyo yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Whew! At mega love shoutout sa lahat po ng OFW Hero Abroad saan man panig ng mundo. Ingat po kayo dyan. God bless. At maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa SMNI, Banateros Brothers, kay Pastor Apollo Kibuloy, at sa buong pamilya ng mga Duterte. So thank you. Ingat kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Babush. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.